May account ka na, may dashboard ka na, mayroon ka ng data ng estudyante mo, nakapag-upload ka na ng mga ratings mo, and then nakaka-generate ka na ng SF2 mo. Ang kailangan natin ay ipamiliarize natin yung reports. So dito sa reports, meron tayong summary of ratings. So kunyari, term 1 pa lang yung nakalagay mo, andito na siya. Ano? So balik lang tayo dito sa report. Ang isa sa problema natin pagdating sa SF9 at saka sa SF10, kunyari hindi ito yung tamang order ng ng mga subjects. Kunyari, ang una pala si Introduction to Philosophy. Ano? And then pangatlo lang kunyari si Media, pangalawa si Earth and Life. Subukan natin. So dito tayo sa sa tools. Punta tayo sa tools. Dito tayo sa arrange subjects. So click the arrange subjects. So dahil ito pala ang una, ilalagay natin siya diyan. Idadrag lang natin. Ito ganun din. Idadrag din lang natin. So pagka nagawa na natin yan, yung correct order na yan, save lang natin. So pag na-save na natin, check lang natin yung report. Punta tayo sa report card. Ayan. So eto na. Ando na yun ang una, yung Introduction to Philosophy, followed by Earth and Life Science, pangatlo si Media and Information Literacy. Okay. So kunyari, ayaw natin na may header na ganyan. Subheader na core subject saka elective. So anong pwede natin gawin? Balik ulit tayo sa tools, punta ulit tayo dito sa arrange ng subject. Pag ini-click natin yung hide kay core subject at saka kay elective, and then nag-save tayo, pagpunta uli natin ng report card ng SF9, so wala na sila dito. Hindi na natin makikita yung subheading na yan. What if gusto lang natin, halimbawa sa grade 12, Sa grade 12, lahat pala kunyari ng subject ay elective. So, pwede natin siyang move to elective lahat. Ayan. And kunyari nga, ang una dito ay ito. And then, Earth and Life, and then, ito. Kunyari yan, yung order niya. So, save lang natin. Kasi sa grade 12, parang kung di ako nagkakamali, puro elective. Halos yung mga subject nila. So, check natin yung report card, kahit sino dito. So, yun. May subheading siya na elective. Okay? So, yun yung gamit ng pag-arrange ng mga subjects. So, kung kailangan mo mag-edit ng classroom data, pwede ka dito pwede ka mag-edit dito. Okay, thank you.